sa Ate Kate here, and for today's video, we're gonna have another daily devotion episode, day 25! Tatapos natin yung buong August ng merong daily devotion. So, thank you Lord at naman tayo ng Panginoon. So, ito po ako ngayon sa aming rooftop. Yung church namin ay may coffee shop. Nakakatulong kasi yun para makapagbayad kami ng rent. And napakaganda ng view here. Look how good my view tonight while teaching the Word of God. Mahangin at maingay. Pasensya na po. Hindi pa ako nakakabili ng magandang microphone. Yeah, pagtsagaan muna natin. Pwede po kayo pumisita dito and mag-coffee, gumawa ng mga assignments. Ayan. Pwede rin po kayong kumanta sa baba sa church ng mga Christian songs. Sobrang fun. At saka, hindi ako nagsisinungaling. Masarap talaga yung mga kape namin. Ang pangalan ng aming coffee shop is Pinagpala Cafe. Because our church is for our best ministry. So, yeah, the coffee shop is Pinagpala. Pray muna tayo. Thank you, Jesus, for this day that you have given us. Pari niyo po kami sa aming mga pagkakasala. I pray na Ikaw, Panginoon, yung may taas ngayong araw na to at hindi kami your glory fill this place. And I pray na yung mga anak mo ay may matutunan ngayong gabi at may share din nila ito sa ibang mga tao, Panginoon. Spirit, move in this place. Speak through me, God, and anoint me with your Holy Spirit. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our Bible verse today is Mateo 5:18 to 20. Sabi niya, tandaan niyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang sala, magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Thank you Lord for this word, oh God. Nakikita natin na connected siya sa nakaraang tinuro ko sa daily devotion about sa lamp, di ba? About sa Word of God. Tunay nga na ang salita ng Panginoon ay hindi mo mababago or hindi mo dapat baguhin o magdagdag ka or magbawas. Lahat ng yan ay importante. Yan sinasabi ni Jesus dito, dapat tayo ay hindi maging klase ng tagapagturo ng salita ng Diyos na chine-cherry pick natin or yung mga bagay lang na gusto mo yung gusto mong ituro. Mga bagay na ayaw mong ituro ay hindi mo nasasabihin sa iyong mga nasasakupan. Sabi ng Panginoon, hindi lamang lang tuturo ng Word of God kundi siya mismo dapat yung sumusunod sa Word of God. Like Ezra. Lagi ko itong binabanggit sa mga videos ko, yung kay Ezra and sa church. Si Ezra ay nag-aral ng salita ng Diyos, ginagawa niya sa sarili niya, at pangaral niya sa iba. As a Christian, we must preach the Word of God because God gave us His Word so that we make disciples. Burden mo yun para bang kapag sinabi mo, kunwari, ang iyong kapatid ay mahuhulog sa bangin at nakikita mo, mahulog na siya sa bangin, mapapahamak siya. At dahil nakikita mo yun at hindi mo sinabi, ikaw yung sisisiin kasi hindi mo sinabi na mapapahamak siya. Ang sabi ni Lord kay Ezekiel na obligasyon mo na sabihin sa kanila yung katotohanan. Kung hindi na nila pakinggan, okay lang. At least sinabi mo yung gustong sabihin ng Panginoon. Pero kung alam mong mapapahamak siya tapos hindi mo siya sinabihan, hinayaan mo siya, yun yung ayaw ng ating Panginoon. As a Christian, we must tell everyone that God is the truth, that we need God. Hindi tayo sure sa ating bukas. At kapag hindi natin to share sa kanila, sino mag-share? Ang dami ngayong false religions, ang dami ngayong mga false na katuruan. Paano pag naligaw sila, diba? Dahil sa atin, dahil hindi natin sinabi yung katotohanan sa kanila. Hell is
ma-describe sa words kung gaano kahirap yung dadanasin ng mga taong hindi naniwala kay Hesus Kristo. Ang sinasabi dito ng Panginoon, ituro natin yung tama at gawin natin sa araw-araw natin. Kahit ako din parang the more that I teach the Word of God, the more na yung burden sa akin mabigat, na para bang kailangan ako din mismo ay sumusunod sa mga sinasabi ko. So, pag hindi ko nagagawa yung mga sinasabi ko, parang sobrang nadidisappoint ako sa sarili ko. And I really like that because I know God is purifying our hearts, and that's really good. Sabi ng Panginoon, wag tayo maging katulad ng mga Pariseo. Ano bang ginagawa ng mga Pariseo? They are teaching the Word of God. They are putting a lot of obligation, responsibility to many people. You should do this, you should do this, you should do this. Pero sila mismo, hindi nila ginagawa yung tinuturo nila. Sila mismo ay hindi tapat sa Panginoon. Sila mismo ay hindi kinalulugdan ng Diyos dahil nakikita ng Diyos yung kanilang mga puso. At meron silang mga bad intentions to the Word of God. They're corrupt, they don't do what they preach. Sila ay mga hipokrito, sila ay mga taong ayaw sa will ng Panginoon. Sila yung mga tao sobrang judgmental sa ibang tao na, alam mo ba, napakahirap hindi maging Pariseo, lalo na sa Christians ngayon. Yung mga Christian pa mismo, yung mga haters, nakakahiya sa Panginoon. Kaya dapat talaga hindi natin ipahiya yung Panginoon, hindi natin ipahiya yung kanyang pangalan. And that's why we have to ask for forgiveness from the Lord. Hey Lord, if I ever did something wrong na napahiya ko yung pangalan mo, let's teach the Word of God, claim the gospel. Let's let them know that there is one God who saves us. His name is Jesus Christ. Thank you so much for joining me today. God bless, and Ate Kate out.